So starting on January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada. Sunshine, blue skies, gotta cry. Man, it's supposed to cross crying. Feel the pain, oh yeah. Listen, I love you. That sounds strange. Ngayon ay Friday. Itong pasok ko na to overtime. Wala dapat ako, day off ko dapat ng Friday tsaka Saturday guys. Kasi kaming ginagawa sa company ngayon, lahat na empleyado required pumasok, required mag-report, tumulong sa inventory. Kaya kahit Sabado ngayon, pasok pa rin. At bukas, pag hindi pa rin yung natapos, hanggang bukas pasok pa rin kami. So ibig sabihin, dalawang buong linggo straight kaming papasok, halos 2 days overtime. So ang bala ko nga ngayon, hindi lang 8 hours kundi 10 hours na papasok ko kasi it's 9 o'clock. Papasok ako ng 9 o'clock and then labas kami ng until 7 a.m. bukas. So yun, kaya nga kahit gusto ko mag-vlog, talagang hindi ako makapag-vlog. Wala talaga akong magawa dahil nitong mga nagdaan na to, medyo nakakapag-overtime ako. So talagang ang uwi ko sa bahay, tulog na lang, pahinga. Kagabi nag-practice pa nga kami ng choir ni Jeron sa church. So medyo hectic ang schedule. To kaya ako ginawa tong vlog na to. Kaya ako naisip na mag-vlog ngayon kasi merong bago. Yun ang pagkwentuhan natin ngayon, yung tungkol sa international student pathway ngayon. Pahirap na ng pahirap. Kasi may mga inilabas na announcements ang IRCC sa ngayon patungkol sa student pathway, sa pagbibigay nila ng study permits dito papuntang Canada. So alam naman natin na ngayon, di ba, napakadami sa ating mga kababayan ang sumunod na dito sa Canada bilang student or international student. Kagaya namin, di ba? Dumating kami dito nung August of 2021. Si Joyce bilang international student. Yun, talagang boom na yung international student pathway dito sa Canada. Siyempre, bawat isa nag-aasam na maging permanent resident in the future, di ba? Halos lahat naman ng Pilipino pag pumunta dito, siyempre ang goal mo naman is hindi naman talaga yung umuwi ng Pilipinas after mag-aral, di ba? Kumbaga, yun lang yung sinasabi namin, yun lang yung sinasabi natin sa SOP o sa explanation, di ba, sa visa officer para mabigyan tayo ng permit. Pero sa totoo, lahat naman tayo nag-aasam na maging PR dito. So yun nga, i-cut na natin yung yung intro, pag-usapan natin yung student pathway. Naglabas ng announcement ang IRCC patungkol dito na para sa akin lang na opinion ay talagang mas pinahihirap na nila yung pagpasok dito, or hindi ko masabing pinahihirap or parang mas inihahanda nila, yung pala yung mas proper term, mas inihahanda nila na ngayon yung mga international students, yung mga nagbabalak na maging international students, na maging ready talaga sila bago sila sumabak, bago sila pumasok dito sa Canada in terms of financial stability. Kasi guys, ang inilabas nilang announcements is yung dating proof of fund na kailangang i-present ng international student ay mas pinalaki na ngayon at mas higit doble na. International students need to be prepared for life in Canada, and we have a responsibility to make certain that they are well supported when they come to Canada. So starting on January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635
$20,635, and funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned, in French. Recognizing that students already have to show that they can cover their tuition as well as their travel costs, their cost of living threshold is set. Kung bakit to ginawa ng IRCC o ng Government of Canada, maraming reasons kung bakit. Ang isang reason ay yung dahil sa patuloy na pagtaas ng cost of living dito sa Canada, paghirap ng makahanap ng mga bahay or pagtaas ng sobra ng mga upa na minsan nagli-lead para ang mga international students ay dumaan sa matinding problema, depression, anxiety, walang pambayad ng tuition, hindi na makabayad, humihingi na ng tulong kasi walang matirahan, yung mga ganong problema ba. Meron pang iba na after a few months hindi makahanap ng trabaho, umuwi, bumabalik na ng Pilipinas kasi yung expectation nila is hindi nila akalain na ganoon. Okay? And nauubusan na sila ng pera and hindi pa rin sila nakakahanap ng trabaho. So yun yung mga reasons behind bakit naisipan ng government ng Canada na taasan pa ng husto yung proof of fund. So explain ko na lang sa inyo yung kami noon. So kami ay family of 4 nung dumating dito sa Canada. Si Joyce ang international student, and ang proof of fund or ang funds na kailangan niyang i-present na meron siya sa bangko is supposed to be $10,000 Canadian dollars. That's for the international student pa lang. And kapag si international student may kasamang spouse, so para sa akin, we need to present additional $4,000 on top of the 10,000 na pinresent niya. And then for every additional member of the family, kagaya nung dalawa naming anak, 3,000 ang bawat isa. So that amounted to a total of 20,000 sa aming apat. Okay? Sa aming apat. So ang sabi dun sa balita na napanood ko, yung daw proof of fund na to ng Canada is naging stagnant na or hindi na to gumalaw since I think year 2000 na ganun yung amount na kailangan i-present as a proof of fund ng mga international student. Pero ngayon nga nagkaroon na nga ng malaking pagbabago kasi nga yung 10,000 na dati na kailangang i-present ng international student ngayon ay abot na ng 20,000. That is if mag-a-apply kayo ng study permit nyo after December 31. Pagpasok ng January 1, 2024, yun na yung figures na kailangan yung i-present money wise. Yung kailangan pera nyo sa bangko for international student is 20,000 or more than 20,000. And then wala pa doon, hindi pa doon pinag-uusapan, wala pang figures pa yata na inilalabas kung magkano ang sa spouse and sa other additional members of the family. So isipin nyo naman yun, napakabigat. Kung dati is yung 20,000 mo is for a family of 4 na, kung halimbawa family kayo, ngayon student pa lang yun. So kayo na pong bahalang mag-convert kung magkano yan in peso yung kailangang ipunin, at kailangan patunayan bago ka makapag-apply ng study permit. Because if you don't follow that, kung hindi nyo susundin, malamang sa malamang mare-refuse talaga kayo because of proof of fund. So yun ang isang napakabigat na update ngayon, guys. At bukod dyan, sinasabi pa nga na magkakaroon sila ng mga additional measures para mas higpitan or mas limitahan ang pagbibigay ng visas ngayon. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. So yan ang update na medyo mabigat. Kami pala noon inabot pa kami ng swerte
Dahil kami yung mga, kumbaga kami yung mga bandang huli na umabot doon sa 10,000 for the international student. Kaya ngayon nagkukumahog, sigurado marami ngayon sa Pilipinas magkukumahog na makapag-apply or makapagpasa ng study permit application ngayong December. Kasi ito na lang yung ngayong December, kung makaka-apply kayo ngayon up to December 31 before mag New Year, abot nyo pa yung rate na kailangan 10,000 for international. Pero come January 1, 2024, wala na, kailangan nyo na mag-present ng napakalaking halaga bago kayo mabigyan ng permit to study in Canada. Yan ang masaklap na katotohanan, guys. Ito na tayo sa company, guys. Tignan nyo naman, yelong yelo ang paligid. Tataas ko yung mga wiper para hindi mahirap bukas pagka uuwi, para hindi matabunan ng yelo pag nag-snow. Hindi ko alam kung may prediction ng snow eh. Medyo itong trabaho namin to ngayon ay babaran ito sa freezer. Ano kasi, bibilangin na, ibababa namin lahat ng paleta doon sa isang account, malaking account namin, tapos bibilangin namin lahat ng cases noon kung tama. Inventory, di ba? Yun naman ginagawa natin sa inventory, di ba? So once a year ginagawa ito, kaya required pumasok yung mga operators. Ayan. Nandito na yung mga ibang kasamahan namin siguro. Kasi yung balak namin talaga matapos. Yun nga lang, hindi namin alam kung kakayanin ba. Kung close to impossible yata. Hiningal ako. Ang taas kasi nung hagda namin. Tuloy natin yung kwentuhan mamaya. At bababa muna ako para makapag time in at makapagtrabaho. Sige guys, see you later. 2,000 years later. Iyo. Kasama ko yung pinakamayaman ngayong araw na to. 12 hours! 12 hours. Overtime. 12 hours overtime. Walang iya. I want 15 hours, but he did not want to. Yan na 12 talaga. hours is okay. Tomorrow again, 12 hours. Lang yun, oh. Pag ginawa mo yun, ano, di, doon pa lang sa Sabado, Biyernes, Sabado, 24 hours overtime lang. Tulugan. Huwag ka na matulog. Ay, marami naman nagawa. Sana hindi na mag-text mamaya. Dahil kahit mag-text, di na ako pupunta talaga. Kung 11 PM. Ay, sa wakas, natapos ang isang 10 oras na overtime. Nung pumasok kami kagabi, nandito pa yung head, yung pinaka big boss ng inventory. Ngayong umuwi kami, nandito na ulit. So nagpang-abot na ulit kami. Tuwan-tuwa siya kasi sabi niya talagang na-crush ng team namin yung trabaho kasi talagang ang laki ng porsyento ng tinira namin kagabi. Tuloy natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol sa announcements about or regarding international students, lalo na yung mga mangyayari nito sa pagpasok ng 2024. Expect na lang natin, lalo na doon sa mga paparating pa lang, na talagang mas pahirap ng pahirap. Nahihirap na talaga nila, or at least looking at the brighter side of that of that news naman, ibig sabihin mas inihahanda lang tayo kasi nga ang ayaw kasing mangyari ng Canada na nangyayari na talaga sa kasalukuyan is madami nga kasing dumadating, kaya na sabi ko kanina, marami nga kasing mga international students na dumadating dito na nahihirapan. Kung bakit nahihirapan? Kasi yung kanilang proof of fund na ipinakita noong sila ay nag-a-apply ng student visa ay hindi naman totoong pera, kundi ginawa kasi nandun kasi lagi yung perception natin na show money na kailangan mo lang ipakita na may pera ka. Kaso hindi naman talaga uubra yun na maipakita mo lang na mayroon kang pera. Kasi pagdating mo talaga dito, talagang gagastos ka. Dolyares yun. So pagkano lang, ilang Canadian dollars lang yung sabihin na natin kalahating milyon o 1 milyon sa Pilipinas. Napakadali nung ubusin dito kung hindi ka makakahanap kagad ng trabaho. Yung kasi ang masaklap na katotohanan. Merong nakakayanan naman, pero merong mga nahihirapan. At merong mga nag-expect na makakahanap agad ng trabaho,
Tapos ang nangyari pagdating nila dito is nahirapan sila makahanap. Wala, sabi nila na-applyan na lahat pero hirap pa din. So lahat ng pera palabas, walang pumapasok na pera. Ngayon, syempre yung mga ganun nakakarating din sa gobyerno, syempre. Tapos meron pa nga yung mga students na sinasabi na uuwi na kasi nga ubos na yung pera nila. Ang masaklap nito, kahit yung pera nila sa Pilipinas o ibang ari-arian sa Pilipinas, naibenta na nga dahil isinugal na lahat nung nag-international student sila. Kaya kami, meron kaming sasakyan noon sa Pilipinas na maliit na kotse na bago kami lumipad, naibenta talaga namin yung kotse kasi yun yung ginamit namin na pambili ng ticket. Kasi ticket na ticket pa lang namin sa aeroplano, apat, talagang ang laki na. Kaya ngayon parang kung ilalagay natin sa madaling salita, yung ginagawa ng gobyerno ng Canada is parang siguraduhin mo na may pera ka talaga. Parang ganun. Make sure na hindi show money. Make sure na talagang may pera. Para pagdating ng Canada, hindi mahirapan. Hindi man makahanap agad ng trabaho, okay lang. Sayang, nakakapanghinayang yung, alam mo yun, yung mga, niisip ko yung halimbawa, yung mga nasa pa-apply pa lang ngayong December. Pero dahil meron pa silang kino-comply na mga documents na hindi pa nila nakukuha, lapit nyo nang ma-reach yung proof of fund para masabing enough sa pag-apply ng study permit. Pagkatapos biglang itong balitang ito pinoproject mo halimbawa na magla-lodge ka ng January. So ngayon hindi ka na makakapag-lodge kasi yung pera na nalikom mo kulang na ulit, di ba? Yun yung nakakapanglumo talaga. Na ako sa bahay, tulog na tulog pa sila. Tulog na tulog pa yung tatlo. Siguro nagpuyat yun kagabi. At yun lang naman guys, ang gusto kong i-share sa inyo yung update na yan ng IRCC. Kung gusto niyo mapanood yung actual video, ililink ko dito sa description yung actual interview or announcement ng Immigration Minister tungkol dito sa bagay na to. Bukod dyan, actually sa proof of fund na yan, sabi nga niya, may mga measures in place na kagaya nga ng paglimit ng pagbibigay ng visa. Hindi nila kayang mawala yung pagpasok ng international student Kasi nakikita naman nila talaga na napakalaki ng pakinabang ng gobyerno ng Canada sa mga international students. So, unang-una yung pag-attract nila ng mga new talents papasok ng Canada na galing sa iba't ibang mga bansa. Tapos, syempre, isipin mo pa yun na gano'ng kalaki yung perang binabayad niyan sa school. Big chunk of that goes to the government din. So, diba? Ang laki ng panalong-panalo sila. Then, isama na itong mga student, yung mga pamilya, asawa, makakapagtrabaho, magko-contribute din sa economy ng Canada at ma-fulfill yung sinasabi nilang shortages sa mga trabahador dito sa Canada dahil sa pagtatrabaho ng mga estudyante at the same time ng mga spouse nila, diba? Ng mga kasamang naka-open work permit. So, yun lang ang ilan sa mga pakinabang. Kaya nga lang, aminado rin kasi ang gobyerno ng Canada na na-exploit din kasi minsan yung mga estudyante. In the future, parang tinitingnan nila na i-increase yung time na 20 hours a week kasi yung mga employers, gusto rin naman nila na makakuha ng empleyado na kayang mag-commit ng yung more than 20 hours naman. Kaya nga lang, sa ngayon, ang rule lang is hanggang 20 hours a week. So, parang in the future, tinitingnan din nila na nadagdagan yon. Pero sabi ng Immigration Minister, siguro mga hanggang 30 hours a week. Yung 40 hours a week talagang imposible daw yun na magawa na hindi masasakripisyo yung pag-aaral, which is still the main purpose ng pagiging international student, diba? Ang mag-aral, hindi naman yung mag-work Abang lang tayo kasi ang rules dito sa Canada, especially sa immigration, talagang pabago-bago. Pero isa lang naman ang nagiging trend Kumbaga, marami kaming nakakausap. Sinasabi nila na dati madali kaming nakapunta dito, ganito, ganyan. Pero parang sa nakikita ko, nangyayari is eventually hihirap na rin ang makapunta dito. At yun lang naman po ang aking gustong i-share sa inyo dito sa vlog na to. Huwag niyo po kalimutang mag-like. At dun sa mga bago, subscribe naman kayo sa channel natin para mas lumaki pa ito. Maraming salamat sa laging panonood and see you on the next vlog. Bye-bye!